Hello mga bro, good evening, good evening, good evening, good evening. Happy biyahero para sa ating mga kasamang nagbabiyahe ngayon mga bro. For today's video and for today's vlog mga bro, dadaanan natin doon yung napagkamalan nating aswang. May sakit sa pag-iisip. Tingnan natin yung kanyang sitwasyon mga bro. May dala sana akong pagkain dito kaso walang ulam. So next time bababa tayo at nagdala tayo ng ulam mga bro. Dala natin siya ng ulam doon mga bro at saka kanin. Bigyan natin sa kanya mga bro. Dinadala ko naman talaga dyan sa mga bro kasi hindi ko lang binibideo mga bro. At pasensya na kayo mga bro kung minsan hindi ako masyadong marunong mag-Tagalog. Hindi kasi Tagalog yung salita namin dito mga bro. Iligay nyo dito sa Capiz. So wala, pasensya na po kayo. Sabihin ko lang din yun, hindi po yun aswang mga bro. Napagkamalan ko lang talaga siya. Minsan bigyan natin siya ng pagkain. Sa ngayon hindi pa mga bro, wala akong dala ngayon, kanin lang, walang ulam. So ano naman pa, walang ulam. Tayong ang mahirap kumain na walang ulam, tapos siya pa kaya. Kaya next time mga bro, bibila natin siya ng pagkain doon at saka dala natin. Tingnan muna natin mga bro kung nandun pa rin siya sa nakita natin sa nung nakaraan sa pwesto niya. Tingnan natin doon pa rin siya mga bro nakapwesto sa ngayon. So abang-abang kayo mga bro, let's go. Malapit na tayo kay nanay mga bro. Nanay kasi babae yun mga bro. Balita ko may mga anak yun. Malapit na tayo dito sa pwesto niya. Tingnan natin kung nandito pa rin siya ngayon mga bro. Parang nandito siya mga bro. Tingnan natin. Ayun siya mga bro. Yun siya. Yun siya oh. Oh, nakita niyo ba mga bro? Ayan siya oh. Uy, pagkumasaka ka kanyan. Ay sinanay. Kita niyo mga bro? Kita niyo siya? Kawawa no? Minsan dinadalang ko din ng pagkain dyan mga bro. Bigyan ko siya ng pagkain. Kaso hindi kami mag-insindihan. Sumasagot. Pangkot naman ng layo naman dito tinatanong. Alam mo talagang may sakit sa pag-iisip. Si nanay, kawawa naman si nanay. Tulungan natin yung mga kabor. Baka bukas bilang ko siya ng pagkain at nakadala dyan mga kabor. Kaya makabang kayo sa ating pagtulong dyan si nanay mga kabor. Oh, hindi. Nung nakaraan ay na-post ko siya na sabi ko aswang, hindi yan aswang mga bro. Napagkamalan lang talaga aswang kasi minsan yung sensura niya mga bro kapag gabi. Pero sa umaga mga bro dito niya. At saka yung mga taga dito, alam mo dito na hindi siya aswang mga bro. So, nawala lang talaga sa kanyang tamang pag-iisip. Kaya kawawa talaga mga bro. Dito na naman tayo, Rose City Plaza mga kabro. Nung nakaraan maraming pasaway dito. Kahit naka-red light, kita nyo naka-red light, sumusuong pa rin. Ay, sakto. Oh, maraming kalat dito. Birit mo darling. Ano? Kala ko ulihin mo ako. Kompleto to. Kulang lang talaga sa pag-iisip minsan. Pero yung motor kompleto to, akala mo. Dito tayo dadaanan naman mga kabaro sa ating suki. Ay, Diyos ko. Sa ating suki dito, yung pugad na sinasabi ko mga kabaro. Kasi maaga pa mga kabaro. Walang dito. Wala pang lumalabas ng mga
kalampate. Meron naman nasa looban siguro. Uy, Sabado ngayon mga amor. Sabado. Araw ngayon ng Sabado. Diba? Paldo to. Paldo yung mga ano dito. Paldo yung mga babae dito mga amor. Kasi Sabado sahod ng mga taga-construction. Paldo mga babae dito mga amor. Paldo lahat ng mga babae dito. Alam nyo na yan mga siguro mga amor na construction worker. Pero hindi naman lahat. Sabado ngayon, paldo talaga sa lahat sila dito mga kapor. Wow! Pabalato naman mga kalampati dyan. Paldo ngayon yung pugad. Sabado. Mga paldo na naman. May makabili ng mga sarsarap na ulam mamaya mga kapor. O bukas. May makabili ng masarap na ulam. Wow! Storytelling muna tayo mga bor habang sinasamahan nyo akong pauwi sa bahay. Alam nyo kasi mga bor, ganitong edad na ako, nasa 34 years old na ako mga bor. Kahit minsan hindi pa po ako nakatikim ng babaeng bayaran na yung binabayaran ko mga bor. So never po akong kumuha ng babae sa mga bar, sa mga club, yung mga ganyan mga bor, tapos bayaran para matikman lang. Ikikwento ko sa inyo mga bor nung may kasama ako na dati, siguro yung edad ko pagpasok ko sa trabaho nasa 17 o 18 years old na ako. Kumuha sila ng babae mga bor, tapos binayaran, dinala sa tinatrabaho namin. Tapos sabi nila lahat kami daw makatikim. So ako never ako tumikim kasi alam nyo kung bakit mga kapor. Kasi yung inaalala ko, baka may sakit yung babae mga kapor. Tapos pag may sakit yung babae, mahawa ako mga kapor. Tapos naiiya ako mga kapor na naiiya ako na pumunta sa doktor kasi alam sang doktor na na may ganyang sakit ka. Siyempre malalaman nila na nung babae ka, bukpok ka ng babae, ganyan mga kabor. Yung kumukuha ka ng babaeng bayaran, siyempre alam nila yan ang ganyan ka, ganyan yung ginagawa mo. So yun yung tinatakatakot ko mga kabor na mangyari. Kaya never akong nakatikim na ako ng babae mga kabor nung naka-girlfriend na ako. At yun yung asawa ko ngayon. Isa lang yan mga kabor, never na akong tumikim sa iba. Isang babae lang talaga yan. Nagka-girlfriend man ako, oo, nagka-girlfriend ako, pero never na may nangyari sa amin kasi bawal pa kasi mga bari, bata pa ako noon nasa 18 to 19 years old. So inaalala ko dapat makapagtapos siya muna ng pag-aaral kasi kailangan makapagtapos yun. Tapos yung asawa ko, yan, pinaaral ko mga bor, pero sa mga pinapaaral ko, yun, may konting pero hindi naman, paminsan-minsan lang naman mga bor. Kasi inuna yung pag-aaral Tapos nagkaanak lang kami nabuntis ko lang siya nung pag-graduate niya mga bor. Kasi alam niyo mga bor, hindi naman sa pero ako rin na tumutulong ko niyan dati sa pag-aaral ng asawa ko mga bor. Hanggang sa makatapos ang sa mag-graduate. Hindi naman lahat sa akin, pero may tulong din ako mga bor. Tinulungan ko siyang makatapos sa pag-aaral. At ayun, hanggang sa mag-graduate siya. At doon na kami nagkaanak mga bor, nung mag-graduate na siya. O diba, secured na. Hindi ko muna mga bor hanggat nag-aaral pa. Nabuntis lang siya nung graduate na mga bor. So walang problema na. At ayun, pinakasalan ko na. At sa ngayon, siya na rin ang asawa ko mga bor. Hindi na naghanap ng iba. Never ng babae si Bornyo sa itsura lang siguro mukhang babae doon, pero never ng babae ito, ng lalaki lang, charot. Pero sa mga bayarang babae mga bor, never pa akong tumikim ng mga ganyan mga bor. Kasi sobrang hirap kapag nahawa ka ng sakit. Okay lang yung sakit na magamot pa, pero pag sakit na HIV, mga ganyan mga bor, so mahirap gamutin. So mahirap talaga. So dapat kayo dyan ng bababae, nakuha ng mahilig, kumuha ng bahay sa mga
mga bar, mga ganyan-ganyan, mga bar ng magbabayar ng babae, utang inang silaw. Putol yung istorya natin ah. Mag-ingat-ingat po kayo mga bar. At kung may asawa na magaganagan, huwag mo nang sa mga babae mga bar. Magkontento sa asawa. Kasi parehas lang yan mga bar na may butas eh. Butas naman yan. Ano pang hanapin mo? Maring butas rin naman yan mga bar. Bakit ano bang inisidlan ng Pitsrokoy mo dyan? Di butas. Butas rin naman, di ba? Pa-comment naman dyan mga bar kung totoo yung sinasabi ko. Di ba? Totoo naman, di ba? Kaya wag na kayong maghanap ng iba pa. Magkontento kayo sa asawa ng war. Pari gayahin nyo si kabor nyo. Promise. Promise talaga yan mga kabor. Ganyan talaga. Never po akong tumikim at na gano'n ng mga babae dyan sa mga bayarang babae mga kabor. Never po akong kumuha dyan ng magbayad. Ikuha ko dyan mga kabor. Magsarili na lang ako. Magsalsal na lang ako. Mas mabuti ka, labasan ka naman eh. Kaya yun, anong labasan ka nga pero di mo alam na next day o the next week eh may sakit ka na, di ba? So agan-agan tayo sa mga ganyan mga kabor. Mag-iwas-iwas tayo sa mga ganyan. So yan ang muna ma-share ko sa inyong kwento ngayon mga kabor. Maraming salamat sa pagsubaybay at sa pagpanood nyo sa akin at sa pagsama nyo sa akin sa pag-uwi mga kabor. Hanggang sa susunod, mag-ingat po tayong lahat. Adios, bye bye.